What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Tila'y nawawalang gana na mga kababayan ang ating Vice Presidente na tumakbong muli sa darating na 2028 eleksyon dahil sa patuloy na paninira at pamumulitikong ginagawa ng mga bangag di umano. Kung kaya naman hindi maiwasang madismaya ng taong bayan sa balitang ito na sana hindi totoo at pilitin pa rin ni VP Sara na lumaban laban sa mga bangag. Kung kaya naman ang wika nila Sir Dado, Sir Bukay, at ng kasamahan nilang mga FGF, magkaroon na lamang ng revolusyon o civil war upang mapatalsik ang mga bangag. Dahil kawawa ang sambayan ng Pilipino kung ang mga bangag ang maghahari sa Malacanang sa mahabang panahon at wala ng Duterte ang lalaban sa mga kahibangan ng mga ito. Na kayo ba mga kababayan, payag po ba kayo na ang BP Sara hindi na tumakbo sa pagkapangulo dahil sa patuloy na pamumulitika ng mga pulpul na politiko? Aba, magising kayo mga kababayan. Kawawa tayong mga ordinaryong mamamayan kung mapapasa kamay ng mga bangag ang gobyerno sa matagal na panahon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sana hindi maisipan ni BP Sara Duterte na hindi na tumakbo sapagkat siya lamang ang nakikitang inspirasyon at pag-asa na maibangon muli ang bansang Pilipinas sa mga ginagawa ngayon ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Good evening, good morning, and good afternoon. Saan man sulok tayo ng daigdig, So, ating gabi, nag-vlog ako. Hindi na ako nag-live dahil maraming comment. Gusto ko parating sa inyo lahat. Ang mga dumating sa aking mga balita at may nakausap ako, mukhang alanganin na si Inday Sara na tumakbo. Sumaklulo bilang isang successor ni Pangulong Marcos. So yun ang nakuha kong balita. So kung gano'n ang mangyayaring balita, parang nakipag-connivalence na kay Marcos. Hindi ko maintindihan, Pero kayong mga DDS o naniniwala sa inyong Vice President o ating Vice President ay tuloy lang kayo. Malay mo magbago ang kaisipan ng Vice President Sara Duterte. Mukhang alanganin siyang tumakbo o papalit bilang isang Pangulo. Dahil hindi ko malaman kung bakit. Siguro dahil sa dahilan na sinira na siya. Para bang nahiya na rin siya sa sarili niya. So anong mangyari ngayon? Kung sakali ang taong bayan ay kikilos o ang Pilipino guerrilla forces, sino ay ilalagay natin? Yun yung problema natin ngayon. Mukhang parang hindi pumapayag pati si dating Pangulong Duterte. Para bang hayaan na lang natin sa militar. Yun ang gusto niya mangyari. Pero ang taong bayan gustong palitan si Marcos dahil nga wala siyang leadership at lumalala ang korupsyon, wala nang kaban ng bayan, lumalala ang drugs, lumalaki na naman ang komunista, abuso sa kapangyarihan. So, ayaw rin ng taong bayan. Ako, mapipilitan. Sino kayang pwede nating ipalit? Mayroong sa aking nangungulit. Pinipilit niya na si Supremo ang maging Pangulo ng Pilipinas. Yun ang gusto yung may nagbigay sa akin information kung nasaan yung kayamanan ng sinasabing gito na parang $100 million dollars na 100 million ginto ba yun or pera. Siya lang daw na alam at alam niya kung sino may mga hawak-hawak nito. Hindi talaga na-withdraw dahil ang tawag nito, siya lang nakakalam. So mapipilitan. So pilit kong medyo magulang isip ko. Pilitin kong tanggapin Supremo, pero ang sa tutulan ayaw niya. Kasi nung paman pabalita si Inday Sara na ayaw niyang tumakbo, ayaw niya maging presidente ng gano'n. Gusto niya hintayin ang 2028 para maging legal ang laban. Pero paano kung kumilos tayo ngayon? Sinong upo? Ayaw rin ni Supremo Ayaw po lang kayo kung kaya niyo pilitin si Supremo kasi malaking
Sana wag papaepekto, no, itong si BP Sara sa mga ginagawa ng bangag dahil siya lamang ang nakikitang susi para bumangon muli ang bansang Pilipinas. Na kayo ba mga kababayan, gusto niyo po ba yon na mamayagpag ang mga bangag sa mahabang panahon at wala na talagang mangyaring good governance para sa atin dahil wala ng mga Duterte ang mauupo sa loob ng Malacanang? Nakakalungkot naman talaga. Yun nga kasi ang problema ng bansa. Yun yung problema natin. Si Inday Sara, yun rin ang gusto niya. Malaking problema. Anong malaking problema? Wala nang silbi ang Pilipinas. Ang Supreme Court, narinig niyo ba ang Supreme Court ruling? Ang media, narinig niyo ba na pumanig sa taong bayan? Ang armed forces, narinig niyo ba na pumanig sa taong bayan? Pero anyway, ang armed forces ko, nag-aantay lang ng critical mass na sinasabi. Paano kung wala? Ganun na lang tayo? Pero palagay ko kami ni Supremo, hindi kami papayag na hindi matanggal si Pangulong Marcos. Dahil ang taong bayan mismo ang nagpupos sa amin, nagpupos. Ngayon, kung magpahinga na din kami kaya, ano kaya kung ganun din? Wala nang gustong pumalit sa mga Marcos eh. Lahat ng pinagtatakot, lahat ng pinagbabayan, pati kaluluwa. So siguro, mamahinga na lang tayo siguro. Ano sa palagay nyo? Please give comment. Ano? Pahinga na lang tayo, hayaan na lang natin na magkamatay tayo sa kahirapan. Ha? So ano sa palagay nyo mga kaibigan? Itigil na lang namin? Wala nang mamuno, hayaan na lang natin. Hayaan nyo na lang yung mga komentarista, yung mga ibang mga general, ibang mga comment, hanggang lang sila comment eh. Comment lang sila ng comment, pero hindi naman umaksyon. Eh, ang administrasyon ngayon, ang kakapal ng muka, hindi Correct. tinatablan. Ano bang sabihin ninyo? Wala, hindi sila tinatablan. Bagkus, ang mga taong bayan, naniniwala sila na ang Marcos ay magandang ginagawa sa bansang Pilipinas at ang corrupt si Inday Sara. Yun yung maraming kaalaman na mga walang pakialam sa social media, hindi nakikialam sa social media. Alam nila maganda ang ginagawa ng So, ibig sabihin, kabukay, ang susi lamang para matigil tong kahibangan nila, magkaroon ng revolusyon na winiwika ni Kadado na civil war na talaga. Anong take nyo doon mga kababayan? Dahil kung si BP Sara, ayaw na talagang maging pangulo, wala tayong magagawa. Magiging kawawa tayo sa kamay ng mga bangag. Marcos. Yun yung problema. O di, ano kaya kung gano'n na siguro, manahimik na lang tayo. Ha? Manahimik na lang tayo. Siguro. Anyway, pag-uusapan namin ng Supremo yan. Unang taong bayan. Ito talaga pinokus niya 1987. Imploring the aid of Almighty God. Tapos sinabi mo lahat ng gusto mong mangyari. And then, do ordain, binasbasan, and promulgate this Constitution. Ano ngayon ang malabo? Bakit ginagago tayo? Sumpa-sumpa kayo, we will uphold the Constitution. Tapos nun ganyan ang ginagawa ninyo. Kayo pa ngayon na may lakas ng loob, kapal ng muka, nahabulin ng taong bayan, nagtetreten pa kayo mag-declare ng martial law. Subukan nyo mag-declare ng martial law. We will declare a people's martial law. Makikita ninyo. Ha? Lalagutin namin ang hininga ninyo. Yung martial law ninyong alam, panahon pa ni Marcos Sr. Yung martial law naming alam ay masahol pa sa lahat ng martial law sa buong mundo. Matakot kayo sa taong bayan. Hindi yung nagtatapang-tapangan kayo, akala ninyo ganun-ganun lang ang taong bayan. No, we know our rights. Tarantado kayo. Isa lang ang sigaw. Hindi na Marcos resign, hindi na no to impeachment. Tapos na tayo dyan sa usapan na yan. Ang sigaw lang, you are terminated. Lahat kayo, you are terminated. At yung aangas, yung kokontra, yari kayo. Yun lang ang sigaw. Tatakot-takutin nyo pa kami. Akala nyo, nananahimik lang ako, nagpapakondisyon ako. Nagpapakondisyon lang ako, akala ninyo? Ay, nako. Kaya kayong mga DDS, kayong mga Pilipino, pwede ba? Ano kayo? Mag-isip-isip kayo? Matulog kayo mamaya and then paggising nyo bukas maliwanag na yung utak ninyo. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa natin. Hindi to biro-biro. Tama. Sinasabi ko sa inyo, mas matamis pa ang umabot tayo ng civil war. Kasi doon may pag-asa tayo. Agree ba kayo dun sa winika ni Kadado, mga kababayan, na mas may pag-asa kapag nagkaroon ng civil war sa ating bansa? Dahil wala naman talagang mangyayari kung puro na lang rally, no? Puro na lang sigaw ang gagawin natin sa kalsada. Na ngayon nakitang-kita naman natin kung paano dedmahin ng mga pulpul na politiko ang hinaing ng taong bayan. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Kesa sa paabutin ninyo ito na bangkarote tayo, na puno tayo ng mga
ng mga adik na bansa tayo, na lahat tayo tumitira ng droga. Kasi wala na magawa eh. Puta na, tapos yung mga politiko na yan, sige-sige habang buhay, hanggang apo nila, nag-aabuso sila. Dito na ako, magrevolusyon na lang ako. Diyan na lang ako. At lahat ng gustong sumama sa akin, sumama kayo. Magkaalaman tayo. Hintayin yung hudyat ko. Hintayin ninyo ang hudyat ko. BP Sara, Madam President, ang suggestion ko sa iyo, umuwi ka ng Mindanao, umuwi ka sa Davao, doon ka sa pamilya mo. Ha? You find strength there, you pray there. Mga FGF sa buong Mindanao, you protect Inday Sara. You protect the Dutertes. Yun ang mission ninyo. Yung secondary mission nyo lang yun. Ang primary mission ng FGF, nationwide and global, you protect the Filipino family. You protect the future of this country. Yun ang mission ninyo. Primary. Secondary mission, kayong mga nasa Mindanao na FGF, ha? Viper 6, kayong mga nandyan, you protect Inday Sara. Kaya gusto niya magpresidente, kung ayaw niya, you protect her. Wala kayong magagawa. Basta siya, you protect her. We will see to it that the Constitution will continue to function, and we will fight anyone or anybody, any institution, any force that will try to mangle the Constitution. Okay, kayong mga MUP, make sure that you know what is happening. You take a stand. You pick a side. Side with the Filipino people or you side with the culprit. Sa mga magnanakaw, sa mga abusado. Sana mga sir, mga men in uniform, magising-gising na kayo. At iwasan nyo na ang pagiging tuta, lalo na't bagong taon na. There's only one side na tama. Isa lang ang tama na side. And that is the side of the Filipino people. Correct. Imploring the aid of Almighty God. Na gusto lang yung ideals natin. Kaya natin kinreate itong bansa natin. Kahit tayo na dehado ng 400 years sa Kastila, 50 years sa Amerikano, 5 years sa Hapon. Kahit tayo na hanggang ngayon ang dehado tayo ng mga, dahil sa mga politiko, another 50 years. There is something in this country worth fighting for. This is our home. Ito ang ugat natin. Ito ang ugat ng mga anak at mga apo natin. Marami nang namatay para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Kaya yung henerasyon natin ngayon, sa atin pa ba magbabago? Sa atin pa ba tayo bibigay? Hindi. Nandun na tayo inabot tayo ng panahon. Yung dami ng dumaan na taon na yan, we were so complacent. And even our forefathers were complacent. Yung mga tatay natin, mga lolo natin, they were complacent, some of them. Iba lumaban. Now, nag-abot-abot na, kaya tayong binagsakan ng problema. And we will overcome if we just band together. May mga nagsasabi na isang oras na naman ako. Basta na yun. Ay, naku, nawala na naman. May mga nagsasabi na mga military na may pinirmahan sila na ang gusto tanggalin si Inday Sara as the Vice President. At the same time, tanggalin si Speaker Romualdez. And then, parang itinataguyo nila si BBM. Mag-ingat kayo ha, mag-ingat kayo. Grabe. Kasi itong administration na to, ibang klase kumilos ibang klase, no? Madumin lumaro, no? Gagamitin nila yung ano ng taong bayan, no? Luloko-lokoy nila ang taong bayan na kukunin para mag-weekend yung mga nasa tama. So, iba sa inyong gusto si Inday, Constitution. Ganon kami, ganon ang FGF, Constitution. No choice, si Inday no? Bakit? Si Inday, ito tandaan nyo bakit Constitution? Pwede namang hindi tayo, pwede namang hindi si Inday, pwede naman yan, yung iba, ganun ang dahilan. Pwede naman ikaw na lang, Supremo, ikaw na lang. O nga no, sarap ba? Pucha, ako na maging ano, di ba? And then they will entice you, they will entice me, na ikaw na lang, Supremo. Hindi ako naniniwala sa ganun, sabi sa inyo, hindi ako basta-basta na bumibigay sa ganun. Sa tukso, hindi. No? Kahit mahaba yung buntot ko, may tinidor ako at may sungay akong parang kalabaw, hindi ako bumibigay sa tukso. Ako'y nanunukso. Ako'y nanunukso. Lalo na kung ano, chicks, no? De, joke lang yan. You know, hindi ako pwedeng makuha sa basta-basta tukso, power, money, no? Babae. Kahit babae, magubat sa harapan ko, hindi ako nagpapatukso. Marami na akong dinaanan na ganun.
Ngayon, yung offer na ikaw na lang, very enticing yun. Pero ayoko. Bakit Constitution tayo? Hindi ka magkakamali sa Constitution because it was ratified by the Filipino people. For a start, okay yun, 1987 Constitution. Even if it has mga flaws, ilan ang gusto diyang palitan? Ako, aminado, dapat palitan yan eh. Palitan yung ibang provisions, hindi yung entirety ng Constitution. Because kung tagalin mo yan, magkakaroon ng vacuum tayo. Kinakailangan, utik-utikin mo. You have to start from something. So, okay na yung preamble, okay na yung declaration of principles. Kaya kinakailangan lang yung implementing ng mga provisions, ayusin natin. Correct. Like, kunyari, yung party list, tanggalin dapat yan. Mm. Nag-bloat masyado yung Congress natin, 300. Minimaintain natin yung Congress kasi ang yaman-yaman ng bansa natin. Tama na 81 na congressman. Ay, nako. Kaya nga, Tapos karamihan pa sa kanila mga kurap. Diyos ko po, naglulustay lamang tayo ng pera sa mga taong di mapakinabang-nabang, no? At hindi lang yon, mga magnanakaw pa. Sumusobra pa nga mga kababayan. Ay nako. something is wrong sa ating Constitution, but we have to work within that Constitution. Yung ipagkakaiba kasi ng ibang tao, gusto tanggalin buo yung Constitution. What for? Bakit? Mas magaling ba tayo para tanggalin natin yung buong Constitution? It was ratified by the Filipino people in a plebiscite in 1987. Huwag sana nating isipin na magaling tayo ngayon and then ihetsyopuwera ninyo yung kagustuhan ng nakakaraming Pilipino. That is the logic, the essence of ratifying a constitution. You don't change it overnight because of a revolutionary government. You have a revolutionary government to rectify lahat ng mali. Pero yung totally scrap mo yan and then adapt a constitution, maniwala kayo sa akin, kukopyahin nyo rin yan. Kukopyahin nyo yung nakaraan. Ganun na ginawa sa 1987, kinopya yung 73, kinopya yung 1935. Para lang hindi malata, pinalitan yung ibang salita. Imploring the aid of divine providence, ginawang imploring the aid of Almighty God. Same meaning. Iniba lang, para lang merong bagong constitution. Sa tingin nyo ba yung magagawa ngayon ng bagong constitution, yun ang gusto ninyo? You know better? Because you cannot change an ideal. You cannot change the will ng taong bayan. You can change the word na ginagamit. O, isipin nyo ha. Kaya yung constitution na gusto nyong baguhin, hindi pwede. We have to start with something. And that is the constitution which was ratified by the Filipino people. Patay ka man o buhay, makukuha namin yung book mo, get your scalp para mapadrug test ka. And lilitaw, positive ka. Pagka positive ka, yun ang katibayan na kaya kami nag-revolution gago Presidente namin, drug addict Hayop kayo. Humingi ka ng proteksyon sa mga drug lord kung gusto mo. Humingi ka ng proteksyon sa NPA kung gusto mo. Ako, ang proteksyon ko, taong bayan at ang langit. Ha? O, di magpatibayan na lang tayo, di ba? Kala mo po siya, kakakalan nyo kayong nasa tama. Kayo pa yung matapang na gago kayo. Gago talaga kayo. Alam nyo, hindi naman talaga ako lalabas, nananahimik na yung buhay ko. Nananahimik na ako, pakialam ko dyan, putragis kayo. Pero, ang problema nyo kasi, ginago nyo ako Binastos nyo ako. Wrong move. Binastos nyo ako. Hindi kayo nagtanong Mentras nyo ako bastusin at gaguhin, mas nagiging gago ako. Mas nagiging focus ako. Horse blinder focus ako. Kahit patay nga ako may order na ako Ganun ako No? Hindi kayo nakikinig sa vlog Pumasok ako dyan, patay ako. Pag tumumba ako, ano instruction sa mga tao ko? Panoorin niyo yung vlog ko kasi. Like, share, subscribe. No skip ads. Panoorin niyo yung vlog ko. Order ko sa mga bata ko, sa 6, buhay pa yung iba. Pagka pumasok ako dyan at tumumba ko, patayin nyo lahat ng nasa loob. Wala akong pakialam kung bata, matanda, babae, lalaki. Patayin nyo lahat. Kasi tumumba ako binaril ako O di kalaban lahat yan. Ganun ako mag-order. Ngayon, naka-order na ako. Kaya ingat kayo. Ingat kayo sa ikikilos ninyo. Pati si Bukay, damay dyan. Pati yung mga commander ko, damay dyan. Mag-ingat kayo. Kakalabanin nyo, ilang milyon? 21 million. 31 na nga ngayon. 31 million. Hindi na makagulapay ang aming personnel. Officer, yung commander namin, si Reggie. Hindi na Ay, ibang commander namin tulog. Kaya sabi ko kay Commander Bukay, basta nag-affiliate, gawin mong Lieutenant General o 4-star, yang pinaka-head ng grupo na yan. And then, diretso na sa atin.
Kung hindi kaya, diretso mo dun sa area commander. Pero hindi, 4-star, 3-star diretso sa atin. So that you can command. We can command them. Imagine yung affiliated din dami. So, ilan yung 4-star namin? Ilan yung 3-star namin? Oh, may kakalabanin ninyo FGF? No way. No way. Eh, ang mangyayari dyan hindi lang 10:1. Kung sa 10 milyon na lang kamo Sa 10 milyon, iharap nyo ilan? 500,000? 200:1. Kung tama yung math ko. 200:1. O nga, no? Kaya nga, kahit isa lang ang may armas, babagsak yun, may pipick up ng armas niya. Ang armado namin nasa 2M. Have you checked lately? Ilan yung may armas na rehistrado? Ay, nako. Kaya nga Kadado, sana kumilos na po kayo. Huwag nyo nang hayaan na ipaalam pa sa mga bangag ang bilang yun, no? Dahil baka yan pa ang gamitin ng mga ito laban sa grupo nyo. Ilan yung sumasali nga sa amin ang unang salita? Sir, may armas ako. Good. Pero huwag niyong dadalhin yung armas ninyo. Pagka lumabas tayo, huwag niyong dadalhin. Walang magdadala. Babatok ako yung magdala ng armas. Let's resolve this peacefully. Okay? Makuha sa salita. Makuha sa peaceful means. Pero, pagka tayo sinaktan, pagka tayo binastos, pagka tayo hindi natin gusto yung kilos nila, then we go back sa bahay natin. We go back home, we come out fully armed. And it's a revolution. Itong mga to, natatakot na Kaya ang pinakamaganda niyan, mag-abroad na kayo. Umalis na lang kayo kung gusto nyong mabuhay. Ang isipin ninyo, mga congressmen na mga buhaya, ang isipin ninyo, makakaya nyo ba yung araw-araw kayo, whether naka-safe house kayo, or nasa flagpole kayo sa luneta, na tinutusok yung mata ninyo ng aspile, o kung saan sinasampal-sampal kayo, o binubunot yung ngipin ninyo kung nasa safe house kayo. Tatanggalin yung mga kukun nyo. Because hindi pwede, ayoko, I will ban killing you. I will ban killing you instantly. Ano yan? Instant noodles, no? Because I want that you will suffer a lifetime for Correct. your offenses to the country, to the Filipino people. Kala ninyong nagbibiro kami? Gago kayo? Lahat kayo na may kasalanan sa taong bayan, you will suffer a lifetime. Kung kinakailan, lagyan namin kayo ng dextrose. Ide-dextrose namin kayo. Kung kinakailan may doktor, nurse, yung maganda pang nurse, ipapadala ko sa inyo. Para magkaroon naman kayo ng inspirasyon. Yung may plunging, para ganahan kayo. Sabay puputulin yung ari ninyo, hayop kayo.